Bandang 6:30 ng gabi nang lumabas si Mario Bautista sa Loop 101 at pumasok sa lilim ng entrada ng Sierra Madre Resort sa Scottsdale, Arizona. Ang araw sa disyerto ay tila tanghaling tapat pa rin sa tindi ng sikat nito. Kumikislap ang kalsada mula sa natitirang init at ang mga bundok sa dikalayuan ay tila pininta ng mainit na kulay kahel at rosas, parang isang obra maestrang watercolor sa kalangitan. Inilagay ni Mario ang kotse sa park at dahan-dahang huminga. Sa likod, mahimbing nang natutulog ang 9 na taong gulang niyang anak na si Marilu. Nakasandal ang kanyang pisngi sa bintana. Bahagyang nakabuka ang mga labi. Nalaglag na ang kanyang lumang tablet sa upuan, nakapirme sa isang eksena ng kartun. Saglit na hindi gumalaw si Mario. Tahimik niyang ninamnam ang katahimikan. 6 na oras ang kanilang biyahe mula San Diego, kasama na ang ilang hintuan para sa gasolina at banyo. Sa totoo lang, pwede naman niyang ipadrive ito sa iba. Pero may pakiramdam siya mismo ang dapat gumawa ng paglalakbay na ito. Para bang personal ito? Para bang ito ang tama? Katatapos lang ng Sierra Madre sa isang malawakang 6 na buwang renovation sa ilalim ng pamamahala ng kanyang kumpanya. Technically, pag-aari niya ang property, pero sadyang lihim ang impormasyong iyon. Mas gusto niyang manatiling nasa likod ng eksena, pero hindi ito tungkol sa negosyo o real estate. Tungkol ito sa isang pangako. Kaarawan ni Marilu sa loob ng 2 araw at mula nang makita niya ang mga larawan ng hotel, lalo na ang lobby na may talon, hindi na ito nawala sa kanyang bibig. Kaya imbes na theme park, pinili ni Mario ang isang tahimik at espesyal na bakasyon para lang sa kanilang dalawa. Tiningnan niya ang rear view mirror. "Hey baby girl!" Mahinahon niyang sambit habang tinatapik ang manibela. Napakislot si Marilu, dahan-dahang iminulat ang mga mata. "Nandito na tayo?" tanong niya. Ngumiti si Mario. "Nandito na tayo." Nag-inat si Marilu at muling na-excite. "Pwede na tayong mag-swimming mamaya?" tanong niya agad. "Mag-check-in muna tayo, tapos saka natin tingnan ang pool," sagot ni Mario. Lumabas siya sa mainit na hangin, kumalabog ang kanyang mga tuhod, alaala ng kanyang mga taon sa militar sa ibang bansa. Hindi madaling mawala ang ganong alaala kahit may kaginhawaan. Lumibot siya at binuksan ang pinto ni Marilu. Bumaba ito, hawak-hawak ang kanyang pink na backpack na para bang may hawak siyang babasagin. Hindi halata kay Mario na isa siyang may kaya. Nakakaraniwang navy blue na t-shirt lang siya, cargo shorts at medyo laspag na rubber shoes. Maikli ang buhok, malinis ang mukha at ang balat ay sunog sa araw, tila tanda ng disiplina. Ganyan talaga pagdating sa Marines. Pero hindi siya narito para makilala, narito siya para magpahinga. Kinuha niya ang maliit na maleta ni Marilu mula sa likod at magkahawak kamay silang pumasok sa resort. Ang lobby ay malamig at amoy lavender at cedar. Ang tunog ng indoor waterfall ay marahang umaalingaw-ngaw tulad ng sa larawan. Lumiwanag ang mukha ni Marilu. "Totoong tubig pala," namamanghang sambit niya. "Sabi ko naman sa'yo," nakangiting tugon ni Mario. Sa front desk, 3 staff ang abala. 2 ay nagtatawanan habang nakatutok sa isang cellphone. Ang isa, isang batang babae na may madilim na lipstick at name tag na Santos, ang tumingin sa kanilang paglapit. Magalang nangumiti si Mario at tumango. "Magandang gabi, mag-check-in lang kami." Mario Bautista, nasa ilalim ng Bautista Travel Partners. Nawala ang ngiti ni Santos habang tinitingnan si Mario. Tumigil ang kanyang mga kamay sa keyboard. "May confirmation number po ba kayo?" Iwas ang tingin niya. Tumaas ang kilay ni Mario pero mahinahon ang tono. "Hindi na dapat kailangan. Amin po ang property. Ako mismo ang nag-reserve noong 1 linggo. 5 gabi, deluxe suite. Ako at ang anak ko lang." Maigting ang sagot ni Santos, tila kabisado na, "Isang saglit lang po." Nag-click siya sa screen, medyo OA ang kilos, at panay ang sulyap kay Mario na para bang istorbo ito.
Makalipas ang 15 segundo, napabuntong hininga siya. Pasensya na po, sir. Fully booked na kami ngayong linggo. Baka po nagka-aberya sa system. Napakurap si Mario. Parang hindi yata tama yan. Nangyayari po talaga yan, sagot niya, na parang walang pakialam sabay harap sa susunod na bisita. Isang mag-asawang nakamatching golf polo at mamahaling bagahe. Subukan niyo po sa hotel sa kabila, dagdag pa ni Santos. Baka may bakante sila ron. Tumingin si Mario kay Marilu na nanahimik na at parang nalilito sa nagaganap. Bumaling muli siya kay Santos. Pwede bang i-double check mo? Pero abala na ito sa bagong bisita. Welcome to Sierra Mare, masaya niyang bati. Mag-check-in po kayo? Umatras si Mario, hindi galit, pero mariin ang pagkakakuyom ng panga, hindi sa galit, kundi sa kontrol. Yung uri ng kontrol na natutunan sa giyera, korte at boardroom. Yumuko siya kay Marilu at pabulong, upo muna tayo, ha? Tumango si Marilu tahimik. Umupo sila sa bench malapit sa waterfall. Tahimik na pinanood ni Mario ang mag-asawa na mabilis lang naka-check-in at nagtungo sa elevator. Masayang kumakaway habang hawak ang susi sa kwarto. May kasunod pa silang bellhop na bit-bit ang designer luggage. Habang dumaraan ito kay Mario, tumingin ito saglit, walang sinabi. Saka umiwas ng tingin. Hindi nagsalita si Mario pero napansin niya ang lahat at may kutob siyang hindi lang basta system error ito. Tahimik na umupo si Mario sa tabi ni Marilu. Marahan nitong ipinadyadjad ang kanyang mga binti sa gilid ng upuan. Yakap-yakap pa rin ang kanyang pink na backpack. Daddy, mahina niyang tanong, nakalimutan ba nila ang kwarto natin? Napangiti si Mario pero halatang pilit. Hindi sa nakalimutan nila, mahinahon niyang sagot. Sa palagay ko, may isang taong hindi lang nag-abala na tingnan. Nakatagilid ang ulo ni Marilu, halatang naguguluhan. Bakit nila gagawin yon? Tiningnan ni Mario ang kanyang mga kamay. Minsan, ang mga tao ay nagpapasya base sa akala nila sa isang tao, hindi kung sino talaga siya. Nakatitig pa rin si Marilu sa mga mata niya. Parang nagsuot ng costume? Parang ganon, tumango si Mario. Pero sa pagkakataong to, hindi ako ang may suot ng costume. Bago pa makatanong si Marilu, tumayo na si Mario. Subukan ulit natin. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa front desk ng mag-isa. Si Santos ay abala pa sa dalawang matandang lalaking nakapolo, masayang nag-uusap tungkol sa golf tea times at drink coupons. Maingat na lumapit si Mario. Excuse me, wika niya. Napabuntong hininga si Santos. Sir, sinabi ko na po. Narinig kita, putol ni Mario, mahinahon ang tono. Pero may hihilingin lang ako. Pakihanap ang pangalang Bautista Travel Partners at tingnan ang mga reservation sa ilalim ng account na yon. Nakasabit sa ere ang mga daliri ni Santos sa ibabaw ng keyboard. Sir, tinignan ko na po at... Hindi itinaas ni Mario ang boses. Hindi siya nagalit. Bahagya lang siyang yumuko at mahinang sinabi, pakiusap. May kakaiba sa kanyang boses, hindi halata, pero nag-iba ang ihip ng hangin. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Santos. Tuwid ang tindig. Pero nagsimula pa rin siyang mag-type. Tumingin siya sa screen, nag-click, nag-scroll. Pagkatapos ay natigilan. Saglit lang, pero may nakita sa mukha niya. Isang iglap ng pagkilala. Pagkatapos ay bigla rin itong nawala. Wala! Mabilis niyang sagot sabay exit sa screen. Wala pong nakarehistro sa pangalang yan. Sabi ko nga po, fully booked kami. Pasensya na. Tahimik lang si Mario, tumango lang siya at umalis sa gilid. Mula sa malapit na upuan, pinanood ni Marilu ang kanyang ama na dahan-dahang naglakad papunta sa lounge area. Hindi siya mukhang galit, para siyang taong nagmamasid, nag-aaral ng sitwasyon, kalma at maingat. Umupo siya sa tabi ng isang malaking halamang palamuti, kinuha ang telepono at tumawag. Lisa, hello, si Mario ito. Aniya pagkasagot ng linya. Nandito kami ni Marilu sa Sierra Mare.
Isang saglit ng katahimikan. Hindi pa kami naka-check-in. Isa pang sandali. Yeah, mukhang puno raw ang hotel, ani Mario, sabay maikling tawa. Walang kasamang saya. Oo, nakakatawa, di ba? Hindi abot sa mata ang kanyang ngiti. Paki-check nga kung nasa system yung reservation, nasa usual file yan. Hindi na ako naghahanap ng magarbo, gusto ko lang makumpirma kung nandun. Pagkababa ng tawag, umupo siya ng mas maayos. Lumapit si Marilu at umupo sa tabi niya, nakasandal ang ulo sa kanyang braso. Daddy, mahina niyang tanong, matutulog ba tayo sa kotse? Iba ang dating ng tanong na iyon, hindi dahil sa wala silang pambayad sa kwarto, kundi dahil alam ni Mario ang pakiramdam ng walang ibang pagpipilian. Hindi, Sweet Pea, marahan niyang sagot. Hindi tayo matutulog sa kotse. Hinalikan niya sa noo si Marilu. Bigla nag-vibrate ang kanyang telepono, minsan, tapos muli. 2 mensahe mula kay Lisa. Confirmed. Reservations in the system. Deluxe suite, 5 nights, room 314. Definitely booked under Bautista Travel. Want me to call the GM? Tinitigan ni Mario ang mga mensahe. Pagkatapos ay tumingin sa front desk. No, text niya pabalik. Let's give them one more shot. Tumayo siyang muli, hawak ang telepono at lumapit sa counter. Pero ngayon, iba na ang nasa harap. Isang matangkad na lalaking nasa 30 anyos, payat, naka-beige na blazer at may manipis na bigote ang lumapit. Ang name tag niya, Ronald. Magandang gabi po, sir, wika ni Ronald. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Nagtagpo ang kanilang mga mata, kalma, kontrolado, diretso. Hi, kanina pa ako sumusubok mag-check-in. Reservation dapat ay nasa ilalim ng Bautista Travel Partners, room 314. Tumango si Ronald at nagsimulang mag-type. Sa tabi, si Santos ay biglang nanahimik. Nawala ng sigla ang dating masiglang kilos. Pagkatapos ng ilang click, kumurap si Ronald na tila nagulat. Sambit niya habang tumitingin pataas. Tama po kayo. Nandito nga. 5 gabi sa deluxe suite. Nag-iba ang tono niya, naging formal at may paghingi ng paumanhin. Pasensya na po talaga, Mr. Bautista. Hindi nag-react si Mario sa pangalan, pero si Santos ay bahagyang napatigil. Isang hindi sinasadyang tiklop sa kilay. Maayos ang tono ni Mario. So available pa pala ang kwarto? Naglinis ng lalamunan si Ronald. Opo, sir. Hindi ko po alam kung bakit hindi lumabas kanina. Siguro dapat mong alamin, ani Mario, walang bahid ng galit. Opo, sir. Ipiprint ko na po agad ang inyong keycards. Kailangan niyo po ba ng tulong sa mga bagahe? Hindi, sagot ni Mario. Pero gusto kong makausap ang general manager ninyo. Doon napatigil si Ronald. Wala po ang GM hanggang bukas ng umaga, maingat na sabi ni Ronald. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Mario. Kung ganon, pwede bang assistant general manager na lang? Titingnan ko kung available siya, sagot ni Ronald bago agad lumakad, papunta sa likuran. Napatingin si Mario kay Santos na biglang naging abala sa panulat niya. Iwas siyang tumingin kay Mario, parang biglang naging invisible. Bumalik si Marilu sa tabi niya at marahang humawak sa kanyang kamay. Daddy, nakuha na ba natin yung kwarto natin? Oo, tumango si Mario, pero hindi pa ako tapos. Dahil sa puntong ito, hindi lang siya basta gustong mag-check-in, nagmamasid siya, nakikinig, nakakakita. Makaraan ng ilang minuto, bumalik si Ronald, medyo hinihingal, hawak ang 2 bagong keycard. Narito na po, Mr. Bautista, may kontroladong ngiti niyang sabi. Room 314, pangatlong palapag. Yung elevators ay nasa kaliwa lang ninyo. Pero hindi agad inabot ni Mario ang mga susi. Tinitigan muna niya si Ronald. Lalabas ba ang assistant GM mo? Tanong niya. Nag-alinlangan si Ronald tapos mabilis na tumango. Nasa tawag pa po siya ngayon. Sabi niya, pwede siyang lumabas saglit o tumawag na lang bukas kung okay lang po sa inyo. Maghihintay ako, payak na sagot ni Mario. Tahimik pa rin si Santos. Matigas ang tindig, ang mga mata nakatutok sa sahig na parang gusto na lang mawala.
Hinila ni Marilu ang laylayan ng shirt ng ama. Daddy, pwede ko bang tingnan yung waterfall habang naghihintay tayo? Tumango si Mario. Basta't makita kita. Masayang tumakbo si Marilu papunta sa kumikislap na pader ng bumabagsak na tubig. Lumuhod sa tabi nito, pinapanood ang sarili niyang refleksyon na kumikilos sa ibabaw. Bumaling muli si Mario sa front desk. Sinabi mong puno ang hotel kanina. Sa wakas nagsalita si Santos. Oo, sinabi ko nga, akala ko po walang reservation. Yung akala mong wala, ako yon, mahinahon niyang sagot. Hindi mapakali si Ronald. Tingnan niyo po, sabat niya, siguro po honest mistake lang talaga ito. Talaga ba? Tugon ni Mario, hindi galit pero may diin. At ang tanong na yon, mahina pero diretsyo, mas mabigat pa sa sigaw. Parang gusto nang sumagot ni Ronald pero wala siyang masabi. Si Santos, hindi na nagtatanggol. Halata sa postura niya. Nahihiya siya. Sa wakas, kinuha na ni Mario ang mga susi. Aakyat na kami sa kwarto, aniya. Pero mamaya gusto ko ng 10 minuto kasama ang assistant GM nyo. Hindi patapos ito, tahimik na tumango ang 2 empleyado. Sumakay na si Mario at Marilu sa elevator. Isinara ng pinto ang eksena kasabay ng mahinang ding. Daddy, tanong ni Marilu habang nakatingala, bakit ayaw nila tayong bigyan ng kwarto? Tumigil muna si Mario, pinili ang mga salita. Minsan kasi, ang mga tao ay humuhusga sa kapwa nila na hindi nila talaga kilala. Nakikita nila ang isang lalaki na nakasuot ng lumang sapatos, may kasamang batang babae at iniisip nila hindi siya bagay dito. Pero bagay naman tayo, madiing sabi ni Marilu. Sabi mo sa akin, atin ang hotel na to. Tama, sagot ni Mario. So, pagkakamali ba yun? Hindi, sagot niya. Desisyon yun at ngayon ako naman ang gagawa ng desisyon. Dahil ang biyaheng ito hindi na lang tungkol sa kaarawan, tungkol na ito sa tama at mali. Dumating sila sa room 314. Maganda ang suite, floor-to-ceiling windows na may tanawing Camelback Mountain. Malaking sectional sofa na nakaharap sa wall-mounted TV. Ang disenyo ay elegante pero maaliwalas, eksaktong tulad ng inaprubahan ni Mario sa panahon ng renovation. Tumakbo si Marilu papunta sa balcony. Daddy, kita mo yung buong pool mula rito. Sumunod siya at pinanood ang paglubog ng araw sa likod ng burol ng disyerto. Dapat ay mapayapa ito. Pero nanatiling tikom ang kanyang panga. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Lisa. Gusto mo bang tawagan ko ang board o legal? Agad siyang nag-reply. Hindi, pero ipadala mo ang numerong to sa distritong direktor. Sabihin mong nandito ako hanggang Huwebes. Kung gusto nilang maintindihan kung bakit muntik nang mapalayas ang isang paying guest, ako na mismo ang sasagot. Ipinatong niya ang telepono. 10 minuto pa lang may kumatok. Isang babaeng nasa huling 40 taon ang nasa labas. Maikli ang blondeng buhok, naka-professional blazer at may badge na may pangalang Teresa Rowe, Assistant General Manager. Medyo hinihingal siya. Mr. Bautista, ani Teresa, pasensya na po't hindi ko kayo agad nasalubong. Naiintindihan ko pong nagka-problema kayo sa check-in. Oo, sagot ni Mario, sabay bukas ng pinto. Pasok ka. Pumasok si Teresa halatang kinakabahan. Nakausap ko na po yung front desk team, panimula niya. At lubos po akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko po alam ang eksaktong nangyari, pero masisiguro ko po sa inyo, hindi ganyan ang patakaran ng hotel na ito. Umupo si Mario, magkakrus ang mga daliri. Nakatayo pa rin si Teresa. May tatanong lang ako, wika niya. Alam mo ba kung sino ako? Opo, amin niya. Pagbalik ni Ronald, chinek ko sa system. Kayo po ang nakalistang isa sa may-ari sa ilalim ng Bautista Travel Partners. Kayo po ang silent partner namin. Tumango si Mario. So, sa palagay mo, bakit sinabi ng staff niyo na puno ang hotel? Napalingon si Teresa, halatang iniisip ang maingat na sagot. Sa palagay ko, nag-assume sila. Mabagal na sabi ni Teresa. Hinusgahan kanila base sa itsura mo.
sa mga bagay na hindi dapat kailanman maging batayan sa pakikitungo sa isang bisita. Tumango si Mario ng isang beses. Yan ang sagot na kailangan kong marinig, tugon niya. Pero ngayon, kailangan kong itanong, pinapayagan ba ang ganitong pag-uugali rito? Lalong tumatag ang boses ni Teresa. Hindi ko pinapayagan at sisiguraduhin kong maaksyonan ito, ako mismo. Saglit siyang pinagmasdan ni Mario, walang mababakas sa muka. Mabuti, hindi ako narito para gumawa ng eksena, anya, pero hindi ko kakalimutan ang nangyari. Tumayo siya. Hindi ko layuning mapahiya ang kahit sino, pero naniniwala ako sa pananagutan. Hindi ako nag-invest sa hotel na ito para lang palitan ng furniture. Gusto ko ring mapalitan ang mga pinahahalagahan dito. Kung paano tinatrato ang tao, yan ang tunay na mahalaga. Mabilis na tumango si Teresa. Naiintindihan ko at aayusin ko po. Iniabot ni Mario ang kamay. Matibay ang naging pakikipagkamay ni Teresa. Salamat sa oras mo, wika niya. Pagkaalis ni Teresa, bumalik si Mario sa suite. Si Marilu ay nakahiga sa couch, nagbabasa ng resort magazine. Ayos na lahat? Tanong nito. Papunta na ron, sagot ni Mario. Pero hindi pa siya tapos, hindi pa. Kinabukasan nagising si Mario bago pa sumikat ang araw, isang lumang gawi mula sa kanyang dating buhay. Nagtimpla siya ng kape mula sa hotel machine. Hindi kagandahan ang lasa, pero sapat na para magising. Lumabas siya sa balcony, malamig at tuyot ang hangin. Sa ibaba, tahimik ang pool area, maayos ang pagkakaayos ng mga upuan. Payapa ang paligid, nakasandal siya sa railing, pinagmamasdan ang tanawin. Wala na ang galit, tapos na yon. Ang natira kuryosidad. Kuryosidad kung anong klaseng lugar na ang nabuo rito kapag walang nakatingin. Eksaktong 8:00, bumaba si Mario at Marilu. Suot ni Marilu ang paborito niyang orange na bestida at sneakers. Nakatali ang buhok sa dalawang masiglang ponytails na siya mismo ang nag-ayos. Si Mario, gaya ng dati, lumang t-shirt, kupas na maong, walang designer label, walang alahas. Mukha silang karaniwang mag-ama na nagbabakasyon. At sinadya talaga yon. Habang dumadaan sila sa lobby, napansin ni Mario si Santos muli sa front desk. Pilit ang ngiti, nakayuko ang tingin at panay ang kalikot sa hindi makita. Si Ronald naman, tudungiti, habang tinatanggap ang mga bisitang mas elegante, ang pananamit, nagtatanong tungkol sa almusal. Hindi na sila tumigil, diretso sila sa Desert Bloom Cafe, ang main restaurant ng resort. Table for two? Tanong ng hostess, isang batang babaeng may box braids at clipboard. Oh please, sagot ni Mario. Ngumiti siya ng mainit. Dito po tayo. Magandang senyales iyon. Naupo sila sa tabi ng malalaking bintana. Nag-order si Mario ng veggie omelette at kape. Si Marilu, walang atubili, chocolate chip pancakes, may extra syrup pa. Sa kalagitnaan ng almusal, may napansin si Mario. Isang matandang puting mag-asawa, mga nasa mid-60 na halatang suki, ang naupo ilang mesa ang layo. Pag-alis ng hostess, tinawag agad ng lalaki ang waiter. Ayaw sana naming umupo dito, anya. Meron bang mas tahimik na mesa? Sinipat ng waiter ang paligid. Ang tanging bakanting mesa ay katabi ni na Mario at Marilu. Nag-alinlangan siya. Dinagdag ng babae, mas gusto lang namin na malayo sa activity. Yung salitang yon, activity, ay parang hamon. Diretsong tumingin ang lalaki kay Mario habang nagsalita. Walang sinabi si Mario. Ikinahiya ng waiter pero inalalayan ang mag-asawa palayo sa mas malayong mesa. Si Marilu ay abala sa pagguhit ng kuneho gamit ang syrup sa napkin. Hindi niya napansin. Pero si Mario napansin at hindi siya nag-iisa. Ilang minuto pa bumalik ang hostess. Mahinang tinanong, ayos lang po ba kayo rito? Ngumiti si Mario. Ayos kami, salamat. Bumaba ang boses ng hostess. Nakita ko yun, pasensya na. Medyo mapili po talaga yung mag-asawang yun. Tumingin si Mario sa kanya. Maganda ang pag-handle mo. Tumango siya, salamat. Sabihan niyo lang ako kung may mang-abala ulit. At umalis siyang taas noo, tuwid ang tindig.
Yun ang klaseng tao na dapat iniinvestan. Pagsapit ng 10:00, nasa lobby na uli sila. Umuupo si Mario, hawak ang kape, kunyaring nag-swipe sa phone. Si Marilu nasa tabi, naka-headphones, nanonood sa tablet. Pero si Mario, nagmamasid. May pumasok na mas batang lalaki na nakasuit, mukhang delegate sa isang conference. Lumapit ito sa desk at iniabot ang ID kay Santos. Sabi niya, nakabook ang kwarto niya sa pamamagitan ng kanilang corporate account. Tiningnan ni Mario si Santos. Napansin niyang nanigas ang balikat nito. Tumingin sa screen sabay sabi, hindi makita ang reservation. Humiling ang lalaki na i-check ulit. Sinabi niyang wala siyang magagawa at dapat na lang tawagan ng lalaki ang kanyang kumpanya at bumalik na may confirmation. Naasiwa man na natiling mahinahon ang lalaki, umurong at nagsimulang magdial. Pagkalipas ng 30 segundo, tumayo si Mario at lumapit sa desk. Excuse me, wika niya kay Ronald, diretsahan. Pwede ko bang makausap si Teresa? At doon, nanigas si Ronald. Parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. Wala pa po siya, maingat na sagot ni Ronald. Lumingon si Mario kay Santos. Sigurado ka ba dyan? Nanlamig ang mukha ni Santos. Sige, i-check ko. Mabilis na sabi ni Ronald habang inaabot ang telepono. Bumaling si Mario sa lalaking nasa tawag pa rin. Anong kumpanya mo? Nagulat ang lalaki. Trivest Energy. Sinabi ng assistant ko na inayos na ang lahat. May sinabi ba siya kung anong klaseng kwarto? Tanong ni Mario. Standard King yata. Tumango si Mario. Nabook yan gamit ang corporate rate natin noong 1 linggo. Ako mismo ang pumirma sa kasunduang yan. Napakurap ang lalaki. Sandali, natin? Ako si Mario Bautista, mahinahon niyang tugon. Pag-aari ko ang hotel na ito. Hindi gumalaw si Santos, parang nanigas. Si Ronald muntik nang mabitawan ang telepono. Bumaling si Mario pabalik kay Santos. Nakita mo ang pangalan ko kahapon, nakita mo ang mukha ko, at nagdesisyon ka, inisip mong wala akong karapatang narito. Tahimik. Tapos ngayong araw, may dumating na lalaking nakaayos, magalang, profesional, at bigla ulit may problema sa sistem? Umurong siya ng bahagya pero hindi pa rin tumaas ang boses. Hindi ko kailangan ng mga palusot. Ang kailangan ko ay pananagutan at gusto kong makausap si Teresa sa lalong madaling panahon ngayong araw. Pagkatapos ay bumalik siya sa bisita. Magiging handa ang kwarto mo sa loob ng 5 minuto. Pagkakita sa hostess mula sa almusal, tinawag niya ito. Pwede mo bang tulungan ang guest na ito sa check-in? Siyempre, sagot ng babae. Pinanood ni Mario habang nilalakad ng hostess at bisita ang front desk tapos bumalik sa tabi ni Marilu. Naayos mo na uli? Tanong nito habang ngumungguyan ng snack. Uminom si Mario ng kape. Inaayos pa! Dahil sa puntong ito, hindi lang siya nagmamasid, nagdodokumento na siya, kumukuha ng mental notes, gumagawa ng listahan. Pagsapit ng tanghali, kumalat na ang balita. May bulungan sa mga sulok malapit sa elevator. Ang barista sa lobby cafe biglang nag-alok ng libreng refill. Ang mga bellhop na kagabi lang ay hindi man lang tumingin sa kanya, ngayon ay mabilis na tumatango at mas matuwid ang tindig tuwing dumaraan siya. Hindi atensyon ang hanap ni Mario, hindi iyon ang layunin niya. Ang gusto niya kamalayan. At ngayon, nararamdaman na iyon. Nagpalipas sila ng tanghali sa pool. Masiglang hinahabol ni Marilu ang lumulutang na pool noodle, tila parang kayamanang natagpuan. Nasa lounge chair lang si Mario, tahimik na nagmamasid. May ilang empleyado ring dumaan at ramdam niya ang mga tingin, mabilis, patagilid, nagdadalawang isip. Walang lumapit. Pero ramdam niya ang pagbabago sa hangin. 2:47 ng hapon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nandito na si Teresa, nasa executive lounge. Welcome po kayong sumunod kapag may oras kayo. Pinunasan niya ang sarili, kinuha ng snack para kay Marilu mula sa kafe. May kakausapin lang ako. Gusto mo bang sa kwarto muna nood ng cartoons? Tumango si Marilu habang nginunguya ang fruit snacks.
Pagpasok ni Mario sa executive lounge, tahimik. Maliban kay Teresa, may isa pang lalaki ron. Mga mid-50s, kalbo, puti, nakasuit, pero walang kurbata. May name tag, Gordon Presley, Regional Director. Aha, senior leadership na ang kinakalabit. Tumayo si Teresa. Mr. Bautista? Nakipagkamay si Mario tapos bumaling kay Gordon. Matibay ang pagkakakapit ng kamay nito. Mr. Bautista, isang karangalan, lumipad ako mula Dallas kaninang umaga. Ipinabatid sa akin ni Teresa ang buong pangyayari. Gusto kong personal na humingi ng paumanhin. Umupo si Mario. Nabasa mo na ba ang ulat niya? Tanong niya. Oo, sagot ni Gordon. Magaling. Kung ganon, alam mo na, hindi ito simpleng glitch sa system. Tao ang problema rito. Tumango si Gordon. Sang-ayon ako. Mabilis na sumingit si Teresa. Nakausap ko na po si Santos. Kasalukuyan siyang naka-administrative leave habang iniimbestigahan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Mario. At ang iba mong staff? Ire-review namin ang training policies, sagot ni Teresa. Tinitingnan kung sino ang tapos na sa anti-bias training, kung sino. Itinaas ni Mario ang kamay. Wala ko rito para sa listahan ng training modules. Tumahimik ang dalawa. Nandito ako dahil mahalaga sa akin ang property na to. Binili ko ito dala ang paniniwalang lahat ay dapat makaramdam ng pagtanggap sa sandaling pumasok sila rito. Hindi lang yung mga pasok sa personal standards ng ibang tao. Nagpalit ng pwesto si Gordon sa kanyang upuan. Kalma pa rin ang tono ni Mario pero mabigat ang mga salita parang batong inilapag sa mesa. Kagabi, nagsinungaling ang staff nyo at ngayong araw nakita ko na naman ang parehong asal. Hindi ito aksidente, paulit-ulit ito, sinasadya at maiiwasan sana. Tumigil siya saglit, pinabayaan ang katahimikan na manahan. Wala akong pakialam kung taga-front desk o tagalinis ka ng sahig, sabi ni Mario. Bawat posisyon dito ay karapat-dapat sa respeto, pero ang respeto dapat dalawahan. Kung minamaliit ng staff ninyo ang mga bisita, lalo na kung paulit-ulit, ibig sabihin may hindi gumagawa ng tungkulin nila. Tumango si Teresa. Naririnig namin kayo. Bahagyang tumalim ang boses ni Mario. Hindi, sumasagot lang kayo. Magkaiba yon sa pakikinig. Naglinis ng lalamunan si Gordon. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? Yumuko si Mario ng bahagya, nakapatong ang mga braso sa mesa. Ayoko lang ng isang warning letter. Gusto ko itong insidenteng to ay maging tunay na aral, hindi PowerPoint, hindi slideshow na makakalimutan agad. Gusto ko ng meeting, may pangalan, may detalye, may malinaw na mga kahihinatnan. Tahimik na nakinig ang dalawa. At ayokong ako ang sentro nito. Tungkol ito sa sinumang lumalakad sa hotel na to, naka-sandals man o leather shoes, naka-rental man o luxury car. Kung unang instinct mo ay husgahan ang tao bago siya tulungan, hindi ka bagay sa team na to. Tumayo siya. At lahat ng guest na tinanggihan, hindi pinansin o pinagsarhan, dapat makatanggap ng personal follow-up. Tunay na paghingi ng tawad, hindi voucher. Mabagal na tumango si Gordon. Gagawin namin. Bumaling si Mario kay Teresa. Magaling ka sa ginagawa mo, pero huwag mong takpan ng kakulangan ng iba. Ang ganong klase ng loyalty, bumubutas sa buong team. Naiintindihan ko, mahinang sagot niya. Lumakad na si Mario pero huminto siya sa pintuan. Oh, at Gordon? Opo? Sa susunod na may palpak ang staff mo, siguraduhin hindi ito mangyayari sa isang marine na may-ari ng gusali. Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumabas siya sa lounge at pumasok sa elevator. Sa loob malalim siyang huminga. Hindi na siya galit. Hindi rin siya dismayado. Klaro lang siya. At minsan, yung ganong klase ng kaliwanagan, mas makapangyarihan pa sa anumang pagsigaw. Nasabi na niya ang dapat sabihin. Ngayon nasa kanila na kung ano ang gagawin nila. Kinabukasan may kakaiba siyang naramdaman. Napansin ito agad ni Mario paglabas pa lang ng elevator.
Pareho pa rin ang hitsura ng lobby, makinang ang marmol, marahang umaagos ang indoor waterfall, amoy lavender at cedar, pero iba na ang enerhiya. Si Ronald ang unang bumati, hindi na nerbyoso, hindi rin pilit ang ngiti, kundi taos puso. Magandang umaga, Mr. Bautista, anya matuwid ang tindig. Nag-enjoy ba ang anak ninyo sa pool kahapon? Tumango si Mario. Nag-enjoy siya, salamat. Mukhang may gusto pa sanang sabihin si Ronald, pero pinili na lang niyang tumango at bumalik sa trabaho. Sa almusal, lumapit ang parehong hostess na kahapon. Tahimik ang ngiti. Sir, bulong niya, narinig namin ang ginawa niyo. Marami sa amin, nagpapasalamat talaga. Ngumiti si Mario. Simula pa lang, tama na ang ginagawa mo. Yun ang mahalaga. Pagkatapos ng almusal, naglakad-lakad si Mario at Marilu sa resort. Hawak-hawak siya ni Marilu sa braso, palundag-lundag sa mga bato habang kumakanta ng mga kanta na siya mismo ang umimbento. Sa kanya, ito ay simpleng hotel na may malaking pool at walang katapusang pancake. At gusto ni Mario na ganoon ang pananatili nito sa ngayon. Habang dumaraan sila malapit sa hallway ng conference rooms, lumabas si Teresa. May hawak siyang clipboard, seryoso ang mukha pero hindi na siya mukhang kinakabahan. Mr. Bautista, tawag niya, may ilang minuto po ba kayo? Tumingin si Marilu sa kanyang ama. Kunin mo muna yung tablet mo sa kwarto, susunod ako. Kumindat siya. Pag alis ni Marilu, nagsalita si Teresa. Gusto ko lang pong ipaalam, nagpatawag kami ng all-staff meeting kaninang umaga. Mandatory, ipinaliwanag ko ang lahat ng nangyari. Ginamit ko ang mga pangalan, binanggit ko ang mga detalye, lahat inilatag. Tumaas ang kilay ni Mario. Paano tinanggap? Halo-halo, amin ni Teresa. May defensive, may nahihiya, may nagkukunwaring walang alam, pero nakinig silang lahat. At sinabi kong hindi optional ang pagbabagong ito. Obligado ito. Tumango si Mario. Yan mismo ang gusto kong marinig. Sinabi ko rin po na makikipag-usap kayo sa corporate sa susunod na linggo, dagdag ni Teresa. Interesado silang gawing bahagi ng training curriculum ang insidenteng ito para sa lahat ng branches. Napatawa si Mario. Maganda kung makatutulong para hindi na maulit sa iba, sulit na sulit. Maikling ngumiti si Teresa. Sa totoo lang, hindi nyo kailangang gawin to sa ganitong paraan. Pwede kayong nag-ingay, nagdala ng media, nagpaalis ng staff. Pwede, sagot ni Mario. Pero ano ang matututunan ng anak ko doon? Hindi agad sumagot si Teresa. Matututunan niya na ang kapangyarihan ay inuugoy, hindi tinatayuan. At yun ang ayokong ituro sa kanya. Ang gusto kong matutunan niya ay respeto, hindi paghihiganti. Tumingin si Teresa sa clipboard. Magiging mas maayos kami, sabi niya. Pangako. Naniniwala ako sa iyo, tugon ni Mario. Bumaling na siya para umalis, pero huminto muna saglit. Habang palabas na si Mario mula sa lounge, sandali siyang tumigil at lumingon. May itatanong lang ako, sabi niya kay Teresa. Kung pumasok ako rito na naka-Amerikana, walang batang kasama at ibang apelyido siguro, sa tingin mo ba ganito pa rin ang nangyari? Hindi sinubukang ikubli ni Teresa ang katotohanan. Hindi, marahang sagot niya. Malamang hindi. Tumango si Mario. Kung ganon, pareho nating alam kung ano ang kailangang baguhin. Kinahapunan, gusto ni Marilu na tingnan ang gift shop sa ibaba. May dalang $10 ng birthday money sa bulsa at desididong gastusin ang bawat sentimo. Habang namimili sila ng mga laruan at keychain, tahimik na pumasok si Santos. Iba ang dating niya, hindi pisikal, pero ang presensya niya ay mas maliit na, mas mahinahon, wala na ang dating matulis na aura. Mr. Bautista, mahinang sambit niya, lumingon si Mario. Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa naging trato ko sa inyo, sa paraan ng pagtingin ko sa inyo. Malapit lang si Marilu, abalang nagbabasa ng mga postcard sa rack.
Pinag-isipan ko na po yun ng mabuti. Alam kong gumawa ako ng mga palagay na wala akong karapatang gawin. Hindi ko na po mababawi yun, pero taus-puso po akong humihingi ng tawad. Tahimik na tiningnan siya ni Mario. Hindi ito palabas. Totoo ito. Yung klaseng paghingi ng tawad na may bigat at kabayaran. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat sa pagsasabi niyan. Nagulat ng kaunti si Santos. Bahagyang gumaan ang kanyang mukha. Hindi ko po inaasahang patawarin niyo, pero pinapatawad kita, sagot ni Mario. Hindi ibig sabihin ay kakalimutan ko. At sa totoo lang, hindi mo rin dapat kalimutan. Tumango siya, kita ang paglalaban ng damdamin. Hindi ko kakalimutan. Pagkatapos umalis na siya, tumakbo si Marilu papalapit, hawak ang maliit na stuffed toy. Daddy, pwede ko bang bilhin to? Napatawa siya. Ano ba yan? Desert Pig! Nakangiti si Marilu. Nakasulat sa tag ko. Inilabas ni Mario ang lukot na $10 at inabot ito. Kung ganon sa'yo na, boss, ang natitirang araw ng biyahe ay naging eksakto kung anong layunin nito. Puro tuwa. Nagbabad sila sa pool, umorder ng room service na parang royalty, nanood ng pelikula sa kama, at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi naramdaman ni Mario na may kailangang ayusin. Pakiramdam niya may binubuo siya, isang bagay na may halaga at tatagal. Sa huling umaga, habang inaayos ang mga gamit sa kotse, lumabas si Ronald hawak ang 2 malamig na tubig at isang brown paper bag. Kaunting baon lang para sa biyahe, Anya. Muffins galing sa kusina. Libre po. Tinanggap ito ni Mario. Salamat. Tumingin si Ronald sa kanya. Hindi po namin kakalimutan ang itinuro niyo sa amin, sir. Mahinang tumango si Mario. Sana nga hindi. Ikinabit niya ang seatbelt ni Marilu, hinalikan sa noo at pumasok sa driver's seat. Habang umaalis sila sa Sierra Mare, tumingin sa bintana si Marilu. Daddy? Parang kang secret superhero. Ngumiti si Mario. Hindi naman, sagot niya. Tatay mo lang. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang na magagawa mo ay ang umalis ng taas noo at malinis ang konsensya. Huwag husgahan ng isang tao sa itsura niya, sa suot niya, o sa iniisip mong kaya niyang bayaran. Libre ang respeto, pero mahal ang kapalit kapag binabaliwala. Kung ang kwentong ito'y nagpahinto sa iyo, nagpaisip sa kung paano natin tinatrato ang kapwa batay sa unang tingin, ibahagi ito. Baka sakaling sa tamang oras, mabasa ito ng taong pinakakailangang makabasa. At kung ikaw man ay nakatayo na sa kabilang panig ng front desk, hawak ang ID at nagdarasal na seryosohin ka, maghintay lang. Hindi mo alam kung sino ang nanonood.